So, hi guys. Ito ang ating first vlog. Papakita ko sa inyo ang buhay bilang isang chef sa Europe. So ngayon, nasa Croatia ako ngayon. Ah, Dito ako nagtatrabaho bilang isang chef sa restaurant. At meron akong apply na naman dito rin naman sa part ng Europe, sa Finland. So, siyempre lahat naman tayo naghahangad ng mas malaking sahod. Yun. Kaya sundan niyo ako sa lahat ng hakbang ko papuntang Europe. Ah, Nag-apply na rin ako ng visa papuntang Europe. Finland. Ah, Nung Martes lang, nakarang Martes lang. So, hintayin na lang natin ang result. Yung decision na tinatawag, decision. So, yun. Ito ang buhay ko ngayon sa Europe bilang isang kusinero. So, abangan niyo ako. So, magkakape tayo. Ang oras na ngayon ay 12:40 ng tanghali dahil ang pasok natin ay 3:30 ng hapon. So, kape muna tayo. So, hintayin natin yung pagkulo ng ating tubig. Yun. Dito sa Croatia, hindi naging madali ang buhay ko. Dahil, una, oo, sabi natin malaki naman yung sahod kahit paano. Kasi nanggaling ako ng Saudi, nag-cross country ako puntang Croatia. Tapos, siyempre, nag-expect tayo ng maganda. Nag-expect tayo dito ng maganda. Mayroon naman maganda pero parang mas mahirap. Ang hirap. Ang hirap ng buhay din sa Europe, lalo pat nasanay ako sa Middle East. Dahil ako, ilang years din ako sa Saudi at ilang years din ako sa Qatar. Lahat yung puro sa kusina at sa Saudi nag-ano rin ako. Naging cake decorator. Pagkatapos nun, yung puro ano na ako, puro sa kitchen, hot kitchen na ako lahat. So, tingnan natin kung okay na yung tubig natin. So, yung iba nagbabalak apply pa Europe. Para sa akin, kung kayo ay nasa Middle East at naghahangad kayo ng makarating ng Europe, at kung maganda naman sahod nyo sa Middle East, pag-isipan nyo 2 beses, 3 beses o hanggang 10 beses o pataas pa. Dahil hindi naman ganun kadali ang buhay sa Europe. Unang-una, sabihin na lahat ng sahod kaya malaki. Kaso ang bayaran sa bilihin, bigas, ulam, gulay, mga sangkap pa, ang mamahal. Kung ikukumpara ko ang bigas ko sa Saudi, ang bili ko doon ay sa 5 kilo ay 25 riyal. So dito ang 1 kilo ay 1 euro and 65. Meron pa 2 euro. So syempre doon natin sa pinakamura para makatipid. So yun.
itong nangyayari palagi sa akin sa araw-araw na buhay dahil mahirap. Ito, sinishare ko to kasi nga may mga Pilipino tayong inaakala na ang pagtatrabaho sa Europe ay napakasarap. Meron din, hindi ko sinasabi lahat na mahirap, nahihirapan. Yung iba, siniswerte, magandang kalagayan. Yun. Hindi ko naman sinasabi na pangit din yung kalagayan ko. Pero, based on experience lang. Meron din kasi magandang nangyayari sa akin, meron din pangit na nangyayari sa akin. Yun. Ngayon, yung sa expenses, masasabi ko lang talaga na kailangan mo talaga magtipid ng sobra. Sobrang tipid. Dahil katulad ko, ako, sabi mo medyo mataas ang sahod ko kung ikumpara ko sa ibang nagtatrabaho dito sa Croatia. Pero ako nagbabayad ng bahay ko. Ako nagbabayad ng kuryente, tubig, internet. Yun. Lahat yun. Nabayaran ko. Magkano ang bahay ko? Maabot ng 420. O, diba? Magkano na rin sa Pilipinas kung kumpara, mga 30,000. So, kailangan ko pong padal sa Pilipinas para lang mabigay ko yung sustento sa mga anak ko. Dalawang anak ko, lalapat yung isa, nagka-college na at culinary ang kinuha. Yun. Tapos, ano pa ba? Sa yun, mahirap din. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung lugar ng trabaho ko at gusto kong i-share sa inyo yung lugar dito. So, mamaya, pakita ko sa inyo. So, kape muna tayo. So, tapos na tayo magkape. So, kailangan natin maligo. Yan. Samahan niyo ako mamaya hanggang sa trabaho ko. Papakita ko sa inyo lahat. So, yan na. So, yun guys. Papasok na sa trabaho. So, una natin gagawin, maglalakad tayo. 4 to 5 minutes ang lakad natin at sasakay tayo ng tram. Ngayon, ipakita ko lang naman sa inyo yung lugar kung saan ako nagtrabaho, kung anong klaseng trabaho bilang chef, kung ano yung lugar ng kusina namin, itsura ng kusina namin. Alam nyo, sa totoo lang, ito i-open ko lang, sa totoo lang, hindi naman ganun talaga kadali ang magtrabaho sa Europe na tulad ng inaakala ng iba na pag nakatungtong ng Europe, ano na agad, pera na agad at malaki agad kitaan. Hindi, parang Pilipinas din yan na kailangan pagtrabaho muna yung kikitain mo. Oo, sabihin natin malaki sahod, totoo kung ikumpara natin sa ibang bansa at sa Pilipinas. Pero hindi alam ng iba na may mga expenses pa na kailangan bayaran. Yung mga regular expenses na sa ayaw mo sa gusto, kailangan mong bayaran, like bahay, kuryente, tubig, internet. Yun. Yung mga pagkain naman, although mahal, nasa iyo na yun, nasa control mo na yun kung paano mo titipirin yung sarili mo. Pero dapat kung magtitipid ka, dapat yung nice way naman na maapektuhan yung health mo, diba? Yun.
So, mamaya papakita ko sa inyo yung lugar ha.